kailangan nilang piliin ang mas mahirap na landas. Isang landas na maaaring maglagay sa alanganin sa katayuan ng maharlikang pamilya ng Britanya kung mapipilitan silang gawin iyon. Isang hindi pa nagagawang paghaharap ang sumiklab mismo sa puso ng Buckingham Palace nang hayagang tutulan ni Reyna Camilla ang desisyon ni Prinsesa Anne sa harap ng buong pamilya royal. Ilang minuto lamang bago iyon, nabigla ang lahat sa bulwagan nang bigla ang igawad ni Anne kay Prinsesa Charlotte, anak ni na Prinsipe William at Catherine, ang isang natatanging parangal na titulo kasama ang tiara na minsang malapit na iniugnay sa alaala ni Prinsesa Diana. Ngunit hindi lamang ito kuwento tungkol sa isang tiara. Sa likod ng kontrobersyal na hakbang na ito ay naroon ang mga tahimik na hinalang matagal nang dinadala ni Prinsesa Anne sa loob ng maraming buwan. Mga liham na naglaho ng walang bakas, mga alaala ni Diana na lihim na itinago, mga tauhang bigla na lamang umalis sa kanilang tungkulin. At sa gitna ng lahat ng tsismis ay isang pangalang walang sinumang nangangahas banggitin ng lantaran. Camilla. Hinahanap ba ni Anne ang katotohanan upang protektahan ang pamana ni Diana? O hindi niya namamalayang nahawakan ang isang lihim na may handang gumawa ng lahat upang manatiling nakabaon? Noong Mayo 2026, sumala ang liwanag ng araw sa malalaking stained glass window ng Grand Hall ng Buckingham Palace. Tinatanglawan ang maringal na espasyong puno ng mga miyembro ng maharlikang pamilya at matataas na opisyal. Ang inianunsyong maliit na pagtitipon upang parangalan si Prinsesa Charlotte sa kanyang ika-11 kaarawan ay biglang naging isang tunay na makasaysayang sandali. Umakyat si Prinsesa Anne sa entablado dala ang kanyang pamilyar na matatag na tindig. Nakasuot siya ng madilim na kasuotan, maayos na nakatali ang buhok sa mataas na bun, at ang kanyang tingin ay talim na tila kutsilyo. Sa kanyang mga kamay ay isang lumang kahong pulang velvet. Sa tabi niya ay nakatayo si Prinsesa Charlotte sa isang malinis na puting bestida. Ang ginintuang blonde niyang buhok ay malayang bumabagsak sa kanyang mukha. Taglay ang malalambing na katangiang malinaw na minana niya sa kanyang lola, si Prinsesa Diana. Nagmistulang ganap na tahimik ang buong bulwagan nang magsalita si Anne. Malinaw at makapangyarihan ang kanyang tinig. Ngayong araw, sa harap ng buong pamilya at sambahayan ng hari, ipinahahayag ko na iginagawad ko kay Prinsesa Charlotte ang parangal na titulong Diana. Hindi lamang siya isang batang miyembro ng House of Windsor. Siya ang magmamana ng diwa ng malasakit, tapang, at pagiging malapit sa mga tao na minsang kinatawan ng kanyang lola. Pagkatapos dahan-dahang binuksan ni Anne ang kahon, inilantad ang isang maliit at kumikislap na tiara na nagningning sa ilalim ng mga ilaw. Ito ang tiarang minsang pag-aari ni Diana. Isang mahalagang bagay na nakaugnay sa kanyang makabuluhang mga paglalakbay para sa kawanggawa, sa kanyang mainit na ngiti, at sa tahimik na sakit na nasaksihan ng publiko. Ang tiarang ito ay mapupunta kay Charlotte bilang paalala na ang pamana ni Prinsesa Diana ay nananatiling buhay sa loob natin. Pumailan lang ang kalat-kalat na palakpakan, kasabay ng naguguluhang bulungan sa buong bulwagan. Mahigpit na hinawakan ni Kate Middleton ang kamay ni William, pilit na pinananatili ang kanyang ngiti, ngunit malinaw ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Nakaupo si Haring Charles sa gitna. Komplikado ang ekspresyon, hindi malinaw kung siya ba ay naantig o kinakabahan sa maaaring kasunod na mangyari. Ngunit ang pinakamalakas at pinaka hindi inaasahang reaksyon
ay nagmula kay Reyna Camilla. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan at marahang kumiriring ang silya sa likuran niya. Namula ang kanyang muka, hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa hindi mapigilang galit. Ang kanyang matinis na tinig ay bumasag sa maringal na katahimikan na tila matalim na kutsilyo. Hindi ito katanggap-tanggap. Wala kang karapatang magpasya ng mag-isa. Ipinag-uutos kong kanselahin ito kaagad. Ang tiarang iyan ay hindi para sa sinuman sa bagong henerasyong ito. Tila na jelo ang buong bulwagan. Nawalan ng kontrol si Camila sa harap ng daan-daang tao. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinuturo si Anne at lalong tumataas ang kanyang boses sa galit. Wala na si Diana. Kailangan nating tumingin sa hinaharap, hindi hukayin at buhayin muli ang masakit na nakaraan. Nanatiling hindi gumagalaw si Anne, ganap na hindi natinag. Tinitigan lamang niya si Camila ng malamig at matatag. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi sa isang mahinang ngiting halos walang nakapansin. Iyon ang ngiti ng isang taong matagal nang naghihintay sa reaksyong iyon. Si William, na nakatayo hindi kalayuan, ay naramdaman ang malakas na tibok ng kanyang puso. Agad niyang naunawaan na hindi ito karaniwang seremonya ng parangal. May mas malaki at mas mapanganib na ginagawa si Tiang Ane. Hindi lamang niya ibinibigay ang tiara sa kanyang anak, nagpapadala rin siya ng malinaw at mapanganib na mensahe sa buong maharlikang pamilya. Hindi madaling burahin ang pamana ni Diana. Mahigpit na hinawakan ni Charlotte ang kamay ni Prinsesa Anne. Ang kanyang malalaki at bilugang mata ay puno ng pagkalito at pagmamalaki. Mahina siyang bumulong. Tita Anne, may nagawa po ba akong mali? Yumuko si Anne palapit sa kanya. Banayad, ngunit matatag ang tinig. Wala, tama ang lahat ng ginagawa mo. Siguradong ipinagmamalaki ka ng iyong lola ngayon. Ang hangin sa bulwagan ay tila banat na pana, handang maputol anumang sandali. Mahigpit na hinawakan ni Charles ang hawakan ng kanyang upuan hanggang pumuti ang kanyang mga buko. Si Camila ay nakatayo roon, mabigat ang paghinga, habang unti-unting lumilitaw sa kanyang mga mata ang matagal ng nakakubling takot. Ang tila simpleng seremonya ay opisyal nang nagbukas ng isang dramatikong labanan sa likod ng mga pader ng palasyo, isang tunggalian tungkol sa pamana, alaala, at di nakikitang kapangyarihan sa loob ng maharlikang pamilya ng Britanya. Sa labas ng palasyo, nagsimulang bumaha ang mga nakakagulat na balita mula sa media. Matapos ang maigting na seremonya, bumalik si Prinsesa Anne sa kanyang pribadong silid sa Buckingham Palace. Hindi sapat ang mainit na gintong liwanag upang alisin ang bigat sa kanyang mukha. Hinubad niya ang kanyang panlabas na Amerikana, naupo sa isang lumang silyon, at marahang hinawakan ang armrest. Sa maikling sandaling iyon ng katahimikan, hinayaan niyang bumuntong hininga ng malalim. Tahimik na pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang katulong, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na naglingkod sa kanya sa loob ng maraming taon, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Humigop ng kaunti si Anne, ibinaba ang tasa at nagsalita sa mababang tinig. Sa wakas, nagsimula na. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Sa totoo lang, hindi pa bigla-bigla ang desisyon niyang ibigay ang tiara kay Charlotte. Sa nakalipas na 6 na buwan, tahimik na inihanda ni Anne ang lahat. Nakipag-ugnayan siya sa mga dating tao sa palasyo, sinuri ang mga archive at nangalap ng impormasyon sa pinakamaingat na paraan. Lahat ng iyon ay para sa iisang layunin, ibalik sa liwanag ang pamana ni Diana. Hindi ko ito ginagawa dahil sa personal na galit.
Sabi ni Anne, malayo ang tingin. Ginagawa ko ito para sa katarungan. Napakatagal nang nalilimutan si Diana. Pagkatapos ay detalyado niyang isinalaysay ang mga natuklasan niya sa kanyang tahimik na imbestigasyon. Sa paglipas ng mga taon, maraming dokumento, personal na liham, at mahahalagang alaala ni Diana ang misteryosong naglaho mula sa mga Royal Archive. Mga liham na isinulat ni Diana kina William at Harry noong sila ay bata pa. Mga alahas na sinuot niya sa mga pagbisita sa ospital at sa mga paglalakbay sa mahihirap na komunidad. Maging ang mga personal na tala-arawan at pribadong larawan ay nawala ng walang anumang bakas. Sinuri ko ang mga talaan sa archive, pagpapatuloy ni Anne, lalo pang naging seryoso ang kanyang tinig. Maraming file ang malinaw na nakadokumento noong 1978, 2005, at maging hanggang 2012. Ngunit nang suriin ko kamakailan, tuluyan na silang nawala. Walang record ng paglilipat, walang paliwanag, puro kawalan lamang. Nakinig ang katulong na bakas ang pag-aalala. Tumayo si Anne at naglakad-lakad sa silid. Dala ng kanyang tinig ang pigil na galit. Hindi iyon nagkataon. May isang sadyang nagtangkang burahin ang impluwensya ni Diana. Gusto nilang gawing isang malungkot na kabanata lamang siya sa kasaysayan ng palasyo, isang hindi masayang asawa, sa halip na simbolo ng malasakit at tapang na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao. Tumigil si Anne sa tabi ng bintana at tumingin sa madilim na hardin. Naalala niya ang larawan ni Diana, ang kanyang hipag, na nagkaroon siya ng masalimuot ngunit laging magalang na relasyon. Si Diana ang babaeng nangahas magsalita tungkol sa mga landmine, AIDS at sa pinakamahihirap na bata sa mundo. Nagdala siya ng liwanag sa pinakamadilim na lugar. Ngunit matapos ang kanyang kamatayan, tila may isang taong gustong tuluyang patayin ang apoy na iyon. Wala pa akong konkretong ebidensya upang pangalanan ang sinuman, pagpapatuloy ni Anne habang ibinababa ang boses. Ngunit nararamdaman ko, hindi ito gawa ng iisang tao lamang. Isa itong sistemang pinanatili sa loob ng maraming taon at hindi ko hahayaang magpatuloy pa ito. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw si Prinsipe William sa pintuan. Pumasok siya na may bakas ng pag-aalala sa muka. Suot pa rin ang kanyang kasuotan mula sa seremonya. Tita Anne, kakausap ko lang kay Ama. Nagkakagulo ang lahat. Sa tingin mo ba talaga ay makatuwiran ang ginawa mo? Lumingon si Anne upang tingnan ang kanyang pamangkin. Matatag ang kanyang mga mata, ngunit puno rin ng damdamin. William, ikaw ang anak ni Diana. Mas nauunawaan mo kaysa kanino man ang pinagdaanan niya dahil kay Camilla. Kung hindi tayo kikilos ngayon upang protektahan ang kanyang pamana, makikilala lamang siya ni na Charlotte at ng mga susunod pang apo sa pamamagitan ng mga kwentong binago at inayos ayon sa kagustuhan ng iba. Ayaw kong maulit ng kasaysayan ang parehong pagkakamali. Matagal na nanahimik si William. Ramdam niya pa rin ang sariwang sugat sa loob ng pamilya. Ngunit nag-aalala rin siya sa maaaring maging pagkakahati-hati. Gayunpaman, hindi niya tinutulan ang kanyang tiyahin. Bahagya lamang siyang tumango bago umalis. Nang magsara ang pinto, naupo si Anne sa kanyang mesa. Nakalatag doon ang mga dokumentong matagal niyang tinipon. Alam niyang puno ng mga hadlang ang daang tatahakin niya. Ngunit matapos ang seremonya noong araw na iyon, wala nang balikan. Lalong tumindi ang mga hinala sa puso ni Anne at determinado siyang tuklasin ang katotohanan, sino man
ang kailangan niyang harapin. Ilang buwan bago ang nakakagulat na seremonya sa Buckingham Palace, isang lihim na pagpupulong ang ganap na nagpabago sa pag-iisip ni Prinsesa Anne. Isang maambong hapon iyon sa isang tahimik na maliit na bahay sa labas ng London. Dumating si Anne nang mag-isa, nakasuot ng malapad na sombrero at madilim na Amerikana upang hindi makilala. Ang lalaking naghihintay sa kanya ay nasa huling bahagi na ng kanyang 70 taon. May puting buhok at bahagyang kuba dahil sa edad at sa mahabang taong paglilingkod sa palasyo. Ang pangalan niya ay Robert Harrington, isang dating butler na naglingkod kay Prinsesa Diana ng mahigit 10 taon. Nang makaupo si Anne, maingat na lumingon-lingon si Robert bago nagsalita. Mahina at maingat ang kanyang tinig. Your Royal Highness, matagal ko pong pinag-isipan bago ako naglakas loob na makipag-ugnayan sa inyo. Ang sasabihin ko po sa inyo ay maaring maglagay sa akin sa panganib, ngunit hindi ko na ito kayang dalhin hanggang libingan. Umayos ng upo si Anne, nakatutok ang kanyang tingin. Tumango siya, matatag ang boses. Robert, sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Huminga ng malalim si Robert at nagsimula. Isinalaysay niya na matapos ang diborsyo ni Diana kay Prinsipe Charles noong 1976, maraming personal na dokumento at alaala ni Diana ang nagsimulang kunin ng sistematiko. Ang mga sulat kamay na liham ni Diana para sa kanyang mga anak, mga personal na talaarawan, mga larawan mula sa mga charity trip, at maging mga regalong mula sa mga pinuno ng estado, ay inalis lahat batay sa utos ng mga nakatataas. Hindi po yon minsanan lamang, Your Royal Highness, sabi ni Robert, nanginginig ang boses. Sunod-sunod po ang mga utos. Noong una, sinabi nilang para iyon sa proteksyon ng pribadong buhay. Kalaunan, sinabi nilang inaayos lamang ang mga archive, pero alam kong may iba pang dahilan. Maraming gamit ang kinuha at hindi na kailanman ibinalik. Ipinagpatuloy niya na matapos mamatay si Diana noong 1977, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang mga kawani na malapit na nakatrabaho ni Diana at masyadong maraming nalalaman ay nagsimulang ilipat sa ibang posisyon o tahimik na pinilit magbitiw sa ilalim ng malalabong dahilan. Ang ilan sa kanila ay hindi tuwirang pinagbantaan. Ang pananahimik ang naging pinakamainam na paraan upang mapanatiling ligtas ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Ibinaba ni Robert ang kanyang boses. Sinabihan po sila na kapag nagsalita sila tungkol sa kanilang nakita, sisirain ang kanilang karera at reputasyon. Maswerte ako na nakapanatili pa ng mas matagal dahil marunong akong manahimik. Ngunit 20 taon na akong pinahihirapan ng aking konsensya. Nakinig si Anne nang hindi sumisingit. Unti-unting tumigas ang kanyang mukha. Ramdam niya ang tunay na takot sa tinig ng matandang lalaki. Bagaman walang pisikal na ebidensya si Robert, ang kanyang salaysay ay napakalohikal at detalyado at tumutugma sa mga irregularidad na matagal nang pinaghihinalaan ni Anne. Pinaghihinalaan niyang may kinalaman si Camilla at si Camilla lamang ang may motibo upang gawin ang lahat ng iyon. Nang matapos si Robert, tumingin siya kay Anne ng pagod ngunit determinado. Mabuting tao po si Prinsesa Diana. Napakarami niyang nagawa para sa bansang ito. Hindi ko kayang panooring unti-unting binubura ang kanyang pamana. Karapat-dapat siyang maalala bilang isang simbolo, hindi lamang bilang isang trahedya. Mahigpit na hinawakan ni Anne ang kanyang kamay sa loob ng ilang sandali. Mababa, ngunit matatag ang kanyang tinig. Salamat sa iyong tapang na sabihin ang katotohanan. Hindi ko hahayaang mawalan ng saysay ang lahat ng sinabi mo sa akin.
Ang pagpupulong na iyon ang lalong nagpasiklab sa apoy ng hinala sa puso ni Anne. Napagtanto niyang hindi ito pabigla-biglang kilos ng isang tao lamang, kundi isang sistematikong sabuatan sa loob ng maraming taon upang paliitin ang imahe at impluwensya ni Diana sa loob ng maharalikang pamilya. Mula sa araw na yon, mas naging determinado si Anne sa kanyang pagkilos. Tahimik siyang nangalap pa ng karagdagang impormasyon, nakipag-ugnayan sa iba pang dating saksi, at gumawa ng mga pangmatagalang plano. Naunawaan niyang hindi sapat ang mga salita lamang. Kailangan ng isang konkreto, makapangyarihan at pampublikong hakbang upang mabago ang sitwasyon. Iyon mismo ang dahilan kung bakit nagpasya si Anne na idaos ang seremonya ng pagbibigay ng tiara kay Charlotte. Nais niyang ipakilala ang batang babae, ang apo ni Diana, sa publiko bilang isang buhay na simbolo ng mga pagpapahalagang minsang kinatawan ni Diana. Malasakit, tapang, at pagiging malapit sa mga tao. Alam ni Anne na magdudulot ng kaguluhan ang desisyong iyon. Ngunit matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Robert, lalo siyang naniwala na kung wala siyang gagawin ngayon, ang pamana ni Diana ay tuluyang maililibing sa dilim magpakailanman. Wala na siyang daang pabalik. Matapos ang nakakagulat na seremonya, ang kapaligiran sa loob ng Buckingham Palace ay naging mas mabigat kaysa dati. Hindi mapakali si Reyna Camilla. Nakatanggap siya ng impormasyon mula sa kanyang mga pinagkakatiwalaang pinagmulan. Hindi lamang pala pabigla-biglang inorganisa ni Prinsesa Anne ang seremonya. Lihim din siyang nagsasagawa ng malalim na investigasyon tungkol sa nakaraan ni Diana. Sa kanyang marangya, ngunit malamig na pribadong silid, hindi mapakaling pabalik-balik na naglalakad si Camilla. Maputla ang kanyang mukha at kumikislap ang kanyang mga mata sa halong pagkabalisa at galit. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Anne! Bulong ni Camilla, puno ng tensyon ang kanyang tinig. Nangangahas siyang galawin ang mga bagay na hindi niya dapat pakialaman. Alam niyang kapag nagpatuloy si Anne sa paghuhukay, lahat ng pinilit niyang ibaon sa loob ng 2 dekada ay maaaring muling lumitaw. Mabubunyag ang lahat. Dahil sa takot, napilitan si Camilla na kumilos kaagad at ng buong pagpapasya. Una, inutusan niya ang 2 sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang katulong na magsagawa ng huling paglilinis. Sa loob lamang ng 2 araw, ang mga natitirang talaang may kaugnayan kay Diana kabilang ang ilang lumang minuto ng archive at personal na mga larawan ay misteryosong tuluyang naglaho mula sa sistema ng Royal Archive. Walang naiwan na bakas ng paglilipat. Ang lahat ay isinagawa ng mabilis, tahimik at lubos na maingat. Sunod, gumamit si Camilla ng mga taktika ng pagbabanta. Ang ilan sa mga dating saksi na alam niyang kinokontak ni Anne ay nakatanggap ng kakaibang mga tawag sa telepono. Ang malamig na boses sa kabilang linya ay may dalang malinaw na banta. Payapa ka nang nagretiro. Huwag mo nang hukayin ang mga lumang kwento. Mas makabubuti sa iyong kalusugan at sa iyong pamilya ang pananahimik. Kasabay nito, naghanda si Camilla ng isang masalimuot na planong pang-emergency. Tahimik siyang gumawa ng serye ng mga panloob na dokumento na magtuturo ng lahat ng pananagutan sa isang senior secretary na umalis na mahigit 15 taon na ang nakalipas, 1 taong namatay na 2 taon bago iyon, at hindi na makapagsasalita upang ipagtanggol ang sarili. Kung mabubunyag ang usapin, sasabihin ni Camilla na iyon ay personal na pagkakamali lamang ng naturang sekretarya
at wala siyang anumang alam tungkol dito. Matapos maisakatuparan ang lahat ng hakbang na iyon, pansamantalang nakahinga nang maluwag si Camila. Naniniwala siyang nabura na ang lahat ng bakas. Wala nang anumang maaaring magturo pabalik sa kanya. Nang maibalik niya ang kanyang kalmadong anyo, sinimulan ni Camila ang pampublikong ganting atake. Sa isang panloob na pulong ng maharlikang pamilya, makalipas ang ilang araw, hindi siya nag-atubiling punahin si Anne sa harap ng lahat. Ang mga kamakailang kilos ni Anne ay lubhang padalos-dalos. Sabi ni Camila, mataas at matatag ang tinig. Ang muling pagbuhay sa imahe ni Diana ay lalo lamang naghahati sa ating pamilya. Kailangan natin ng pagkakaisa at pagtingin sa hinaharap, hindi ang habambuhay na pamumuhay sa anino ng nakaraan. At ang pagbibigay ng tiara kay Charlotte nang hindi dumaraan sa kasalukuyang reyna, sa akin ay isang paglagpas sa awtoridad na hindi ko matatanggap. Nakinig si Haring Charles na may pagod na ekspresyon. Kumunot ang noo ni William ngunit nanatiling tahimik. Sinikap ni Kate na manatiling kalmado, habang ang ilang iba pang miyembro ng pamilya ay bahagyang tumango bilang pagsang-ayon kay Camila, nababahala sa katatagan ng monarkiya. Ipinagpatuloy ni Camila, lalo pang lumalakas ang kanyang tinig. Ginagawa ni Anne si Charlotte na kasangkapan para sa kanyang personal na ambisyon. Hindi ito makatarungan sa bata at hindi rin ito makatarungan sa buong pamilya. Ang bawat salitang binitawan ni Camila ay maingat na kinalkula. Ipinapakita niya ang pag-aalala para sa pagkakaisa, habang palihim na binabalaan si Anne na hindi siya madaling matitinag. Nang matapos ang pulong, bumalik si Camila sa kanyang silid na mas kumpiyansa ang pakiramdam. Naupo siya sa harap ng salamin, inayos ang kanyang buhok at bahagyang ngumiti. Sa kanyang isip, naniniwala siyang kontrolado na niya ang sitwasyon. Gaano man magsikap si Anne, hindi siya makakahanap ng tunay na ebidensya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nanatili ang isang malabong pangamba. Alam niyang hindi si Anne ang uri ng taong madaling sumusuko. Nagsisimula pa lamang ang lihim na digmaang ito at nauunawaan ni Camila na kailangan niyang manatiling lubos na mapagbantay. Hindi niya alam na ang kanyang mga ganting hakbang ay lalo lamang magpapatibay sa determinasyon ni Anne, at ang ebidensyang inaakala niyang nabura na ay umiiral pa rin sa pinakamadilim na sulok. Hindi natakot si Prinsesa Anne sa malalakas na kontrahakbang ni Camila. Sa kabaligtaran, ang agresibong kilos ng reyna ay lalo lamang nagpatibay sa kanyang paninindigan. Nauunawaan niyang ang paghinto ngayon ay nangangahulugang tuluyan ng lulubog sa katahimikan ang lahat. Sa mga sumunod na araw, tahimik na ipinagpatuloy ni Anne ang paghahanap sa katotohanan. Nakipag-ugnayan siya sa maraming dating kawani na direktang nakatrabaho ni Diana noong dekada 90. Nakipagkita siya sa kanila sa mga lihim na lugar. Maliliit na cafe sa labas ng lungsod, tahimik na mga parke, at maging sa loob ng mga kotseng nakaparada sa mga underground parking lot. Sa simula, lubhang nakapanghihina ng loob ang mga resulta. Karamihan ay handang magsalita, ngunit walang nangahas magtago ng pisikal na ebidensya. Isang matandang dating kasambahay ang umiyak habang nagkukuwento. Nakita ko po silang nagdadala ng mga kahon ng dokumento sa gitna ng gabi, pero isa lang po akong kasambahay. Paano po ako mangangahas na magtago ng kahit ano? Isa pang dating butler ang nanginginig habang nagsasalita. Sinabi nila na kung mananahimik ako, magkakaroon ako ng payapang pagreretiro. May pamilya po ako, Your Royal Highness. Hindi ko po kayang isugal ang lahat. Matiyagang pinakinggan ni Anne ang bawat kwento.
Bagamat pawang mga salaysay lamang ang mga iyon, lalo nitong pinatibay ang kanyang paniniwala na may sistematikong kampanyang isinagawa upang burahin ang pamana ni Diana. Ngunit kailangan niya ng matibay na ebidensya. Isang bagay na kayang tumayo sa harap ng anumang investigasyon o pagtanggi. Pagkatapos dumating ang pinakamahalagang sandali sa isang gabing binabayo ng malakas na ulan at bagyo, nakipagkita si Anne kay Ginoong Edward Langford, isang dating assistant sa archive ni Diana na nagretiro noong 2008. Nasa edad 70 na siya at nakatira sa isang simpleng bahay sa Surrey. Pagpasok ni Anne, sinalubong siya ni Edward ng pagod ngunit determinadong mga mata. 20 taon ko nang hinihintay ang araw na ito, mahina niyang sabi. Alam kong darating ang panahon na kailangang lumabas ang katotohanan. Dinala ni Edward si Anne sa isang maliit na silid sa basement. Binuksan niya ang isang lumang safe at inilabas ang makapal na bungkos ng mga dokumentong maingat na nakabalot sa moisture bags. Sa loob nito ay mga photocopy ng dos-dosenang orihinal na file, mga tala ng pagbawi ng mga liham, listahan ng mga alaalang inalis, at malinaw na mga tagubilin para sa ganap na pagtatapon ng mga ito. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay isang maliit na itim na USB drive. Lihim kong ni-record ang isang pulong noong 2005. Sabi ni Edward habang ibinababa ang boses. Nagtatrabaho pa ako noon sa archive. Itinago ko ang recorder sa bulsa ng aking jacket dahil naramdaman kong may mali. Isinaksak ni Anne ang USB sa kanyang laptop. Nang tumugtog ang recording, tila nagyelo ang hangin sa silid. Umalingaw-ngaw ang malinaw at malamig na boses ng isang babae. Itapon ang lahat ng liham, larawan at alaala na may kaugnayan kay Diana. Huwag mag-iwan ng anumang maaaring magpaalala sa publiko tungkol sa kanya. Utos ito mula sa itaas. Ayokong makita silang muling lumitaw. Boses iyon ni Camila. Noong panahong iyon, kararating lamang niya sa loob ng maharlikang pamilya matapos ang kanyang kasal kay Haring Charles noong 2005. Nanatiling hindi gumagalaw si Anne, mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pinaghalong galit at kasiyahan. Matapos ang maraming buwang pagtitiyaga, sa wakas ay hawak na niya ang kanyang kailangan. Hindi mapasusubaliang ebidensya. Nagbigay pa si Edward ng karagdagang detalyadong salaysay. Malinaw na tinukoy kung sino ang nagsagawa ng mga utos at kung paano gumana ang buong kadena ng kapangyarihan. Ang mga piraso ng impormasyong nakuha ni Anne mula sa iba pang mga saksing nakausap niya ay unti-unting nagtagpo. Bumubuo ng malinaw na larawan ng isang kampanyang tumagal ng maraming taon upang burahin ang imahe ni Diana. Nang lisanin ni Anne ang bahay ni Edward, mahigpit niyang yakap ang bungkos ng mga dokumento. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, ngunit kailanman ay hindi naging ganito kaliwanag ang kanyang puso. Sa hawak niyang konkretong ebidensya, alam ni Anne na hawak na niya ang susi sa tagumpay. Ngayon, ang natitira na lamang ay piliin ang tamang sandali upang ilabas ang lahat sa liwanag. Umabot na sa mapagpasyang yugto ang paghaharap at kaya naganap ang seremonya. Mariing tumutol si Camila at alam ni Prinsesa Anne na hindi na siya maaaring manatiling tahimik. 3 linggo matapos ang nakamamatay na seremonyang iyon, nanatiling mabigat ang kapaligiran sa Buckingham Palace. Ipinatawag ni Charles ang isang mahalagang panloob na pulong ng maharlikang pamilya
sa isang pribadong conference room na dinaluhan lamang ng mga pangunahing miyembro. Mula pa lamang sa unang minuto, halos hindi makahinga ang lahat sa tindi ng tensyon. Tumayo si Prinsesa Anne, mas matatag ang tindig kaysa dati. Tiningnan niya ang bawat isa sa silid, malinaw at makapangyarihan ang kanyang tinig. Si Charlotte ay hindi lamang apo ko. Siya ang pag-asa upang patuloy na mabuhay ang pamana ni Diana. Ngayon, formal kong iminumungkahi na kilalanin ng maharlikang pamilya ang titulo at papel ni Charlotte bilang tagapagmana ng diwa ng malasakit na minsang kinatawan ng kanyang lola. Pagkatapos magsalita ni Anne, hindi na napigilan ni Camilla ang sarili. Malakas niyang hinampas ang kamay sa mesa, matinis ang kanyang tinig. Ane, gumagawa ka na naman ng gulo. Hindi ito ang panahon para sa mga larong ito. Agad na sumabog ang kapaligiran. Sinubukan ni William na mamagitan, ngunit huli na ang lahat. Kinailangan ni Charles na manawagan ng katahimikan, ngunit ramdam ng lahat na papalapit na ang bagyo. Kinagabihan, nagpasya si Charles na magsagawa ng isang pribadong paghaharap, kasama lamang sina Anne, Camilla, at ilang pangunahing miyembro ng pamilya. Wala nang puwang para sa pag-iwas. Pumasok si Anne sa silid na may dalang makapal na folder ng mga dokumento. Determinado ang kanyang mga mata. Panahon na upang linawin ang lahat, sabi ni Anne. Mababa ngunit mabigat ang kahulugan ng kanyang tinig. Hindi ko ito ginagawa upang lumikha ng pagkakahati-hati. Ginagawa ko ito upang protektahan ang katotohanan. Inilapag niya sa mesa ang buong set ng mga dokumento. Pagkatapos, pinatugtog niya ang lumang recording. Sa nakamamatay na katahimikan ng silid, malinaw na umaling-aungaw ang boses ni Camilla mula 20 taon na ang nakalipas. Itapon ang lahat ng liham, larawan, at alaala na may kaugnayan kay Diana. Huwag mag-iwan ng kahit ano. Ito ay isang utos. Namutlan ng husto ang mukha ni Camilla. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit ipinagkanulo siya ng nanginginig niyang mga kamay. Nakinig si Charles at unti-unting lumitaw sa kanyang mukha ang malalim na pagkadismaya. Ipinagpatuloy ni Anne ang paglalahad ng bawat ebidensya ng lohikal at malamig. Mga photocopy ng dokumento, mga tala ng pagbawi, listahan ng mga saksi, at detalyadong salaysay mula sa maraming dating kawani. Ang lahat ng iyon ay tumuturo sa isang hindi maikakailang katotohanan. Ang sistematikong pagbura sa pamana ni Diana ay isinagawa sa loob ng maraming taon sa ilalim ng direktang utos ni Camilla. Hindi ito gawa ng isang sekretarya, mariing diin ni Anne. Ito ay isang malinaw na kadena ng utos at ang mga bakas nito ay tuwirang humahantong sa taong nagbigay ng mga utos. Sinubukan ni Camilla na ipagtanggol ang sarili. Nanginginig at putol-putol ang kanyang boses. Iyon ay isang hindi pagkakaunawaan. Nais ko lamang protektahan ang pamilya. Pinalalaki ninyo ang lahat. Ngunit tuluyan nang gumuho ang planong inihanda niya upang ipasa ang sisi sa iba. Masyadong detalyado at malinaw ang mga ebidensya. Wala nang natitirang puwang para sa kanyang pagtanggi. Tuwing sinusubukan ni Camilla na magpaliwanag, naglalabas si Anne ng panibagong dokumento o recording na lalong nagpapawalang saysay sa kanyang mga palusot. Sa wakas, nagsalita si Charles. Pagod, ngunit matatag ang kanyang tinig. Camilla, lumampas ka na sa hangganan. Hindi ako makapaniwala. Naging napakabigat ng hangin sa silid na tila nahihirapang huminga ang lahat. Tahimik na naupo si Camilla. Wala nang lakas upang makipagtalo. Alam niyang tapos na ang lahat. Ang takot na pilit niyang ibinaon sa loob ng 2 dekada
ay tuluyan nang nabunyag. Tahimik na inilabas ang pasya. Nagdesisyon ang maharlikang pamilya na huwag isapubliko ang usapin upang maiwasan ang isang malaking iskandalo. Ngunit sa loob ng pamilya, ibang-iba ang naging kalagayan. Ganap na na-isolate si Camila. Pinilit siyang lumipat at mamuhay ng mag-isa sa silangang pakpak ng palasyo at pinagbawalan siyang makilahok sa anumang opisyal na gawain ng maharlikang pamilya sa nakikitang hinaharap. Matindi ang naging pinsala sa kanyang reputasyon at posisyon sa loob ng pamilya. Matapos ang pulong, tumayo si Anne sa tabi ng bintana at tumingin sa kadilimang bumabalot sa hardin. Hindi siya nagdiwang sa kanyang tagumpay. Ang naroon lamang ay pinaghalong ginhawa at kalungkutan. Nagawa niya ang dapat gawin. Lumapit si William sa kanyang tiyahin at marahang nagsalita. Tama ka, pero napakataas ng naging kapalit. Malungkot na ngumiti si Anne at sumagot. Minsan, upang maghilom, kailangan nating harapin ang dilim. Karapat-dapat parangalan si Diana. Ipagpapatuloy ni Charlotte ang paglalakbay na iyon. Nabunyag na ang katotohanan. Hindi na muling maililibing sa katahimikan ang pamana ni Diana. Sa pamamagitan ni Charlotte, ang apoy na minsang sinindihan ng yumaong prinsesa ay sa wakas na ipasa na sa bagong henerasyon. Isang henerasyong hindi hahayaang maulit ang parehong pagkakamali ng kasaysayan. Pansamantalang humupa ang bagyo sa loob ng maharlikang pamilya, ngunit ang mga alingawngaw nito ay mananatili pa ng mahabang panahon